Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mabalitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Two hours dance fitness team tampok sa buwan ng kababaihan 2026 na ginanap sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Bukod sa physical activity, nagkaroon din ng mga mensahe ukol sa empowerment, gender equality at leadership na nagpapaalala sa lahat ng kalahok ng kanilang mahalagang papel sa organisasyon at sa komunidad. Ang magandang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Carmela Panganiban. Bilang pagtatapos ng pagdiriwang ng National Women's Month celebration na may temang We for Gender Equality and Inclusive Society na siyang patuloy na isinusulong mula taong 2023 hanggang 2028. Isinagawa ang 2 hours dance fitness marathon sa Bulwagang Lapu-Lapu, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Nito lamang ika-31 ng Marso taong kasalukuyan. Pinangunahan ng nasabing aktibidad ng Police Community Affairs and Development Group, Community Assistance and Development Division sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director PICA-G, at sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD. So today is not just about dancing, it's about showing how women move in life, in service, and in every challenge we face. Kung iisipin, ang karakter ng isang babae daw ay parang sayaw. Minsan mabilis ang tugtog, sunod-sunod ang responsibilidad at halos wala ng pahinga. Minsan naman, mabagal. May mga sandaling kailangan nating huminga, mag-recalibrate. At may mga pagkakataon din parang nawawala tayo sa beat. Hindi pwedeng sumayaw ng hanggat ko andito. Tama ba yun? Pero kailangan ibahin natin. Pero ang kaibahan, hindi tayo tumitigil. At hindi rin tayo umaatras. Ang aktibidad ay masayang dinaluhan, hindi lang ng mga kababaihan, kundi pati na rin ng mga kalalakihan. Nagkaroon din ng awarding mula sa mga kalahok na aktibong nakiisa sa nasabing programa. Layunin ng Dance Fitness Marathon na hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mga kababaihan at kalalakihan sa isang masigla at malusog na gawain, kasabay ng pagpapalaganap ng kamalayan sa kahalagahan ng gender equality. Inaasahan na ang aktibidad ay magsisilbing daan upang mapalakas ang pagkakaisa, kalusugan at empowerment ng bawat individual. Ang ganitong uri ng selebrasyon ay patunay ng patuloy na pagsuporta sa mga adhikain ng kababaihan at sa pagtataguyod ng isang lipunang pantay-pantay at inklusibo para sa lahat. Mula dito sa Bulwagang Lapu-Lapu, Campo Bravo, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Upang masiguro ang kaayusan ngayong Semana Santa, naka-full alert status na ang buong pwersa ng National Capital Region Police Office kung saan mas pinaigting ang seguridad sa bus terminal, pangunahing kalsada at matataong lugar. Ibabalita yan ni Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz. Remain fully alert. Kasyon ng ating mga kababayan ay siya naman ating serbisyo publiko. Sa NCRPO ay naka-full alert status. Ang ibig sabihin nito ay in-expect natin na ang ating mga kapulisan ay andito lang and they will be deployed to the different converging points. Ang priority nating deployment of course ay yung mga bus terminal, mga simbahan, mga malls or any other places kung saan may heavy convergence po ang ating mga kababayan. And sa ating mga kababayan, wag po kayong mag-alala dahil sisiguraduhin namin ang inyong kaligtasan. And ang may papayo rin po namin ay of course kung tayo po ay bibiyahe sa mga kanya-kanyang probinsya, siguraduhin po natin na ang iwan nating mga kabahayan ay fully secured. Kung hindi man ay dapat ipagpilin natin sa mga pinagkakatiwalaan nating mga kapitbahayan ng ating mga kabahayan. And of course sa pagbiyahe natin, palagi po tayong mapagmatsyag at maging alert at ipagbigay alam sa pinakamalapit na kapulisan kung may nakikita tayong kakaiba sa ating paligid. Again, mga kababayan, good luck po at enjoy your vacation po sa pag-uwi sa mga probinsya. As directed by the SILG, the Chief PNP, and the Regional Director of NCRPO, we will deploy our personnel on the ground, especially on police visibility, to prevent crimes, particularly in the highly populated area, especially the terminals, the churches, and of course our TMRU to be visible in public. Open ang police natin. Dapat maging magalang tayo, bigyan natin sila ng kortesiya at tawagin natin silang ma'am and sir at maggamit ng po at opo sa ganun hindi sila mangingiming lumapit sa o mahihiya na lumapit sa ating kapulisan dahil tayo ay lingkod bayan. Kaya dapat ilapit natin ang sarili natin sa komunidad, sa mga tao na nangangailangan sa atin. Kasama si Patrolman Lumabi. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Mahigit 2,000 pulis ang ipapakalat ng Northern Mindanao upang bantayan at siguraduhing ligtas ang pagdagsa ng mga biyahero, turista at mga deboto sa naturang reyon. Magbabalita dyan si Police Corporal Joel Subsuban. Alert status ang buong Police Regional Office na bilang paghahanda sa pagunita ng Holy Week kung saan mahigit 2,000 pulis ang idineploy sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao. Ayon kay Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano, tututok ang deployment sa mga simbahan, pilgrimage sites at tourist destinations dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero at deboto. Maglalagay din ang pulisya ng mga Police Assistance Desk at pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Bukod sa seguridad, pinaigting din ng Police Regional Office 10 ang monitoring laban sa hoarding at overpricing ng gasolina sa pakikipagtulungan sa Department of Energy. Samantala, nananatiling stable ang peace and order sa rehiyon at wala umanunga na italang seryosong banta sa seguridad. Patuloy naman ang panawagan ng higalang pulis sa publiko na maging mapagmatyag at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad.
Police Regional Office 10, we are on heightened alert status no sa pagkakaroon pasabot di patasaan nato ang atong alert status aron gayud nga mas mapalig-on nato ang mga security measures nga gikinahanglan no para gayud hingpit nga magpabiling malinawon ang ato ang observance sa Holy Week. And around 2,000 kapin ka mga PNP personnel sa tibuok Region 10 ang ato ang i-deploy ilabi na sa ato ang mga places of convergence, sa ato ang mga places of worship. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Subsuban. Bilang pag-aanda sa Summer Vacation 2026, pinaigting ng Police Regional Office 5 ang kanilang seguridad at kahandaan para sa Semana 2026 sa buong rehiyon ng Bicol. Police Staff Sergeant Mercurito Lovindino Jr. sa detalye. Bilang paghahanda sa nalalapit na Summer Vacation 2026 na sasagawa mula March 29 hanggang May 31, 2026, pinaigting ng Pro5 ang kanilang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong reyong Bicol. Sa panahong ito, gaganapin ang ilang mahalagang pambansa at pangreliyong pagdiriwang tulad ng Philippine Veterans Week, Araw ng Kagitingan, Araw ng Paggawa, Flores de Mayo at mga banal na pagunita ng Semana Santa mula Linggo ng Palaspas hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Inaasahang nadagsa ang maraming lokal at tayong turista, mga peregrino at biyahero kaya kinakailangan ang mas pinaigting na seguridad at mga hakbang para sa kaligtasan ng publiko. Bilang bahagi ng paghahanda, binigyang diin ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director ng Pro5 ang matibay na pangako ng kapulisan na tiyakin ang ligtas at maayos na panahon ng tag-init para sa lahat. Upang maisakatuparan ito, magsasagawa ang Pro5 ng komprehensibong operasyon para sa kaligtasan at seguridad sa buong rehiyon. Paigtingin ang checkpoint operation sa mga pangunahing kalsada upang maprotektahan ang mga biyahero at maiwasan ang krimen. Magpapatuloy ang mobile patrols at mas pinaigting na police visibility lalo na sa mga lugar na may mataas na panganib sa krimen laban sa tao at ari-arian. Ang mga operasyong ito ay sagawa katuwang ang iba pang mga law enforcement agencies, mga lokal na pamahalaan, pribadong security providers at iba pang force multipliers upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng seguridad. Ang kasurog Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement Contingent na binubuo ng mga sinanay na tauhan ay nakaantabay upang magsagawa ng tuloy-tuloy na police visibility operations at palakasin ang kakayahan sa mabilis na pagtugon. Bilang suporta sa turismo at pagkipag-ugnayan sa komunidad, makikipagtulungan ang Pro5 sa Department of Tourism at mga lokal na tourism council. Magtatayo ng mga motorist assistance centers sa mga pangunahing lansangan at maglalagay ng police assistance desk sa mga simbahan, paliparan, pantalan, bus terminals, malls at mga pamilihan upang agad na makatulong sa publiko. Magpapatuloy ang anti-criminality operations ng kapulisan sa buong panahon ng Sumbak 2026 kabilang ang pinagting na patrols, checkpoints at targeted enforcement operations laban sa krimen. Tututukan ang mga high-risk areas gaya ng pangunahing lansangan, transport hubs, commercial centers at mga tourist destination. Sa pamamagitan ng aktibong presensya at maagap na aksyon ng kapulisan, layunin ng Pro5 na mapigilan ang pagnanakaw, hold-up, illegal na gawain at iba pang krimen upang masiguro ang malaya at ligtas na paggalaw ng publiko. Tinitiyak ng Pro5 sa publiko na lahat ng kinakailangang hakbang ay sinasagawa upang maging ligtas, maayos at kasiyasiya ang Sumbak 2026 para sa lahat. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po si Police Staff Sergeant Mark Polito P. Lovindino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Staff Sergeant Lovindino Jr. Blessing of the newly procured PNP equipment isinagawa sa Campo Crame na pinangunahan ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang command group at matataas na opisyal ng PNP bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris.
Ay isinagawa ang blessings of the newly procured PNP equipment sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Pinangunahan ang programa ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. kasama ang matataas na opisyal ng PNP bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa. Kabilang sa mga agamitang ipapakita ang daang-daang sets ng combat equipment, libo-libong all-purpose weight cost best, non-lethal equipment, night vision devices, gayon din ang 117 units ng 4x4 personal carrier at light motorcycles. Sa isinagawang blessings, binigyang diin ang kahalagaan ng responsableng paggamit at wastong pangangalaga sa mga kagamitang ito bilang bahagi ng tungkulin ng bawat pulis na maglingkod ng may integridad at malasakit. Ang mga bagong kagamitan ay bahagi ng patuloy na modernisasyon ng organisasyon upang mas mapabuti ang kanilang kakayahang magbigay ng mabilis, epektibong serbisyo sa publiko. Sa patuloy na serbisyo publiko at pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan at mamamayan, Police Brigadier General Vina H. Guzman, Direktor ng PKG at PNP Media Platforms, nagkamit ng parangal sa 6th Crystal International Women's Award sa Okada, Manila. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Maria Sara Bernales. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Matagumpay na humakot ng parangal ang Philippine National Police sa ginanap na 6th Crystal International Women's Award dahil sa mga natatanging serbisyo at dedikasyon sa proteksyon ng kababaihan. Narito ang detalye ng balita. Isang malaking karangalan ang nakamit ng Philippine National Police matapos kilalanin si Police Brigadier General Vina H. Guzman, PKG Director at ang 2 media platforms ng kapulisan sa idinaos na 6th Crystal International Women's Award ngayong ika-31 ng Marso sa Okada, Manila. Si Police Brigadier General Guzman, nakasalukuyang Director ng Police Community Affairs and Development Group, ay ginawaran ng parangal bilang Outstanding Women Leader in Community Relations and Public Service dahil sa kanyang epektibong pamumuno, tapat at paglilingkod sa publiko at pagpapatatag ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad. Bukod sa kanya, binigyang pansin din ang mahalagang kontribusyon ng kapulisan sa komunikasyon at proteksyon ng kababaihan kung saan pinarangalan ang programang Straight from Team PNP bilang media platform and leadership in women protection and operations at ang Police News Network bilang distinguished media platform support for women protection and operation. Ang prestihiyosong selebrasyon na ito na pinangunahan ni na Dr. Sandy S. Montano at Benelin Amigo Molina ay inialay upang ipagdiwang ang galing, katatagan at positibong impluensya ng mga kababaihan sa lipunan kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Seguridad at pagbabantay sa terminal ng PTEX sa Parañaque, pinaigting ng Philippine National Police upang masiguro ang kaligtasan ng bawat pasahero. Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz, pagbabalita. Isa sa mga dinadagsa ng ating mga kababayan, itong PITX na kung saan patungo ang mga tao dito sa iba't ibang klaseng probinsya, lalo na ngayong Semana Santa at Summer Vacation 2026. Pulsuhan naman natin ngayon, ano nga ba ang reaksyon ng ating mga kababayan sa mga nakatalagang kapulisan sa iba't ibang klaseng lugar, partikular dito sa PITX. At nagpapasalamat tayo sa kapulisan dahil kahit Semana Santa, hindi nila nakakasama yung pamilya nila, nandito sila dahil sa atin, nagbabantay.
Thank you po mga pulis. Sobrang dami talagang pulis na nakita natin dito. Iba't na maraming salamat sa kapulisan. Mapakarami dito nagbabantay sa mga passenger. Papasalamat po sa mga kapulisan na nagbabantay sa mga nagbabiyahe po papunta sa mga produkto. Maraming salamat sa ating mga kapulisan dahil sa kanila na nagiging mapayapa yung biyahe ng ating mga kababayan papuntang probinsya. Meron tayong mga kapulisan tumutulong sa pagbitbit ng mga... Dapat lang may mga pulis talaga gawa ng maraming maluloko. Di salamat po sa Diyos at makakarating kami na ligtas at salamat sa mga kapulisan. Sir, proud ako sa ating mga pulis, sir. Mabait, natulong talaga sa mga pasahero. Okay, sana lahat ng pulis ganyan, sir. Mula po dito sa PITX, sa kalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Berin, at sa aming pong Force Commander ng RMFB NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez, at syempre, ang aming PNP Chief Police General Jose Melencio Sirartates. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz. At yan ang balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman ang mapaalala ng kapulisan ngayong Semana Santa para sa ligtas at maayos na pagbabiyahe at paggugunita. Sa mga pupunta sa mga terminal Pantalan at Paliparan, pinaalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag sa kanilang mga gamit at iwasan ang pagdadala ng labis na pera o mahalagang bagay, ugaliing bantayan ang mga personal na gamit laban sa mga masasamang loob. Para sa mga mag-iiwan ng bahay, tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at bintana, patayin ang mga appliances at pagbibigay alam sa mga napagkakatiwalaang kapitbahay sa inyong pag-alis. Pinapayuhan din ang mga motorista na sumunod sa batas trapiko, iwasan ang pagmamaneho ng pagod o nakainom ng alak at laging isuot ang seatbelt at helmet kung kinakailangan. Sa oras ng pangangailangan, maaaring lumapit sa Police Assistant Desk na nakapwesto sa mga pangunahing lugar para sa agarang tulong. Maging ligtas, mapayapa at makabuluhang nawa ang paggunita ng Semana Santa ng bawat isa. At bago tayo magtapos para sa mas malawak at mas mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow at share sa aming official Facebook page sa Police News Network at tutok lang sa aming YouTube channel para sa live stream at replays at i-follow kami sa X account at sa Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Sirartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.